Narito ang walang katapusang taniman ng asul na agave sa labas ng Guadalajara, Mexico, sa ilalim ng nakakapasong init ng araw na higit 40 degrees Celsius, isang dalaga ang nagpapawis habang ipinapaliwanag sa mga turista ang kasaysayan ng tequila. Ang pangalan niya ay si Regina, isang masigasig na eksperto sa tequila na minamahal ang distillery na ipinamana pa ng kanyang lolo. Ngunit isang maulang araw ng tag-araw, isang lalaking Pilipino ang babago sa takbo ng kanyang buhay. Kapag ininom mo to, tayo na. Paano kaya tumugon ang lalaking Pilipino sa mapanghamong alok ng dalaga na may kakaibang tapang na tatak Meksikano? At makalipas ang isang taon, anong kinahinatnan ng pagkikita ng kanilang dalawang pamilya na nagsimula sa biglaang balita ng pagbubuntis? Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kuwento ng isang babaeng Meksikano na hindi kailanman umalis sa kanyang bayan, ngunit sinundan ang lalaking minamahal sa kabilang panig ng mundo. Sa Pilipinas, kasama ang isang hindi inaasahang bagong buhay, hahanapin niya ang tunay na kahulugan ng pamilya. Ano kaya ang itsura ng kanilang pag-ibig na sinasabing mas matindi pa sa tequila? Simulan na nating pakinggan ang kuwento ni Regina. Ipinanganak at lumaki ako sa isang maliit na bayan sa labas ng Guadalajara, Mexico. Ang pangalan ko ay Regina. Sa edad na mahigit 20, isa na ako sa mga pinakaabalang tao sa aming bayan. Maagang-maaga akong gumigising para tingnan ang taniman ng agave, sumasalubong sa mga turista pagsapit ng hapon, at ginagawa ang mga takdang aralin ko sa kolehiyo pagsapit ng gabi. Iyon ang aking pang-araw-araw na buhay. Naalala ko pa ang pakiramdam noong bata ako, hawak ang magaspang na kamay ng lolo ko habang naglalakad kami sa walang katapusang taniman ng agave. Kahit sa ilalim ng 40-degree na init ng araw, palaging nakangiti si lolo. Ang pagputol sa bawat dahon ng asul na agave para kunin ang pinya ang puso ng agave ay isang napakahirap na trabaho, pero mahal na mahal ni lolo ang ginagawa niya. Regina, ang agave na tumutubo sa lupang ito ang nagiging pinakamasarap na tequila sa buong mundo. Hindi lang ito basta pagsasaka. Ito ay sining, tradisyon, at ang ipinagmamalaki ng ating pamilya. Ang mga salitang iyon ni Lolo ay tumatak ng malalim sa aking puso. Ang lupang iyon, ang plantasyon, at ang maliit na distillery na itinaguyod niya, sa buong buhay niya, ay hindi lang basta lugar ng trabaho para sa akin. Iyon ang aking pagkatao. Lahat ng dahilan kung bakit ako humihinga, nangangarap, at nabubuhay ay naroon. Dinala ako ni Lolo sa plantasyon simula noong 7 taong gulang ako. Pinapanood ko siyang magputol ng agave, tinitingnan ang proseso ng pag-ani ng pinya, at doon ko ginugugol ang aking oras. Pero habang lumalaki ako, nagkaroon na rin ako ng mga bagay na kaya kong gawin. Sa edad na 10, tumutulong ako sa pagbubuhat ng maliliit na pinya. Sa edad na 12, ako na ang naglilinis ng distillery, at pagsapit ko ng 15, kaya ko nang magbigay ng simpleng paliwanag sa mga turista. Tuwang-tuwa si Lolo sa bawat natututunan ko. Dalaga na talaga ang Regina namin. Kaya mo nang ipagpatuloy ang pangarap ni Lolo. Gustong-gusto ko ang mga salitang iyon. Ang ipagpatuloy ang pangarap ni Lolo, iyon ang naging layunin ng buhay ko. Ipinamana ng lolo ko sa aking ama ang plantasyon at distillery, at ang aking ina naman ang nag-aasikaso ng tequila tours para sa mga turista. Natural lamang na naging bahagi ako ng lahat ng iyon. Mula high school, tuwing weekend, tinutulungan ko si mama sa mga tour. Masaya ako kapag ipinapaliwanag ko sa mga turista ang kasaysayan ng aming pamilya at ang proseso ng paggawa ng tequila. Sa simula, kinakabahan ako. Hindi madaling magsalita sa harap ng mga taong hindi ko kilala. Pero nandoon si Lolo para palakasin ang loob ko at si Mama para bigyan ako ng inspirasyon. Unti-unti, nagkaroon ako ng tiwala sa sarili. Regina, isa kang natural na storyteller. Nakikita mo ba kung paano nakikinig ang mga tao sa'yo? Iyan ay dahil tunay mong minamahal ang ginagawa mo. Tama si Mama. Mahal na mahal ko talaga ang trabahong ito. Kapag nakikita kong naaantig ang mga turista sa aking mga paliwanag, doon ko nararamdaman kung gaano kahalaga ang ginagawa ko. Pagkatapos kong mag-high school, gumawa ako ng isang malaking desisyon. Nag-aral ako ng food science sa University of Guadalajara. Naisip ko na hindi sapat ang basta marunong lang gumawa ng tequila.
Gusto kong gumawa ng mas dekalidad na tequila gamit ang kaalamang siyentipiko at gusto ko ring ipakilala ang aming distillery sa mas maraming tao. Kaya kumuha rin ako ng double major sa tourism at marketing. Sabi ng mga kaibigan ko, nababaliw na raw ako. Mahirap na nga ang food science, dinagdagan ko pa ng double major. Pero masayang masaya ako. Lahat ng pinag-aaralan ko ay konektado sa pangarap ko. Tuwing weekday, nag-aaral ako sa unibersidad at tuwing weekend, umuuwi ako sa plantasyon para tulungan ang mga magulang ko. Kapag nakatayo ako sa harap ng mga turista at ipinapaliwanag ang kasaysayan ng aming distillery, nararamdaman ko ang nag-aalab na apoy sa loob ko. Iyon ang passion na minana ko kay Lolo at ang pagmamahal ko sa lupang ito. Mga Ginoo at ginang, ang isang boteng ito ng tequila ay naglalaman ng 8 hanggang 12 taon ng pag-aalaga sa agave. Ang agave na itinanim mismo ng aking lolo ay nasa harap ninyo ngayon. Ang bawat lagok na iniinom ninyo ay naglalaman ng pawis at pagmamahal ng 3 henerasyon ng aming pamilya. Laging naaantig ang mga turista sa aking paliwanag. May ilan pa ngang napapaluha. Kapag dumarating na ang oras ng pagbebenta ng produkto sa dulo ng tour, palagi akong matagumpay. Marahil dahil sa passion na nakikita nila sa akin, kahit ang pinakamahal na premium tequila ay binibili nila. Sa tuwing iinumin ko ang tequila na ito, maaalala ko ang kwento ni Miss Regina. Nakakaantig talaga. Kapag naririnig ko ang mga ganoong salita, lumalaki ang puso ko. Alam kong hindi lang ako nagbebenta ng produkto, nagbabahagi ako ng kuwento at nagbibigay ng inspirasyon. Ipinagmamalaki ako ng mga magulang ko, maging ang mga taga-bayan ay tinatawag akong isang promising na batang negosyante. Si Regina ang kinabukasan ng bayang ito. Kapag siya na ang humawak sa distillery, masisikat pa ang ating bayan. Minsan, nabibigatan ako sa mga salitang iyon, pero kasabay nito, mas lalo akong nagsisikap. Hindi madali ang pagsabayin ang pag-aaral sa kolehiyo at ang trabaho sa plantasyon. Lalo na tuwing tag-araw, napakahirap. Maaga akong gumigising para tumulong sa plantasyon, nagko-conduct ng tour sa hapon, at ginagawa ang mga assignment sa gabi. Dahil sa kakulangan sa tulog, minsan ay nakakatulog ako sa klase. Isang araw, tinawag ako ng propesor ko. Ayos ka lang ba? Nakita kitang natutulog sa klase. Pasensya na po, propesor. Tumutulong po kasi ako sa pamilya tuwing weekend. Narinig ko ngang may tequila distillery ang pamilya ninyo. Napakagandang bagay niyan. Pero mahalaga rin ang pag-aaral. Kailangan mong balansehin. Opo, Professor. Susubukan ko po. Pero iyon ang buhay ko at mahal ko ang buhay na iyon. Kahit mahirap, ayokong sumuko. Ang mga natututunan ko sa food science ay direktang nakakatulong sa distillery. Mas naintindihan ko ang proseso ng fermentation at natuto ako ng mga paraan para sa quality control. Isang araw, gamit ang aking natutunan, nagmungkahi ako sa aking ama. Papa, may natutunan akong bagong paraan ng quality control sa unibersidad. Pwede kaya nating subukan sa ating distillery? Nag-alinlangan noong una ang aking ama, pero nang marinig niya ang paliwanag ko, tumango siya. Sige, subukan natin. Kailangan din nating sumabay sa pagbabago ng panahon. Dahil doon, unti-unti naming pinaganda ang proseso at gumanda rin ang kalidad ng aming produkto. Mas naging maganda rin ang reaksyon ng mga turista. Karamihan sa mga turistang dumarating tuwing weekend ay masayahing mga tao. May mga pamilya at mayroon ding mga grupo ng magkakaibigang kabataan. Para sa akin, hindi lang ako nagbebenta ng tequila. Gusto kong ibahagi ang kwento ng aming pamilya at ang kultura ng Mexico. Kaya sa tuwing nagko-conduct ako ng tour, isinasama ko ang mga kwentong ikinukuwento sa akin ni Lolo noong araw. Ang kwento kung paano niya sinimulan ang plantasyon, ang saya ng unang ani, at ang emosyon ng gawin niya ang unang bote ng tequila. Noong itinanim ni Lolo ang unang agave sa lupang ito, sinabi raw niya, matagal bago lumaki ang agave na ito, pero sulit ang bawat paghihintay. Sabi niya, ganoon din daw ang buhay. Mas mahalaga ang tamang paglalakbay kaysa sa mabilis na pagdating. Nakikinig ang mga turista sa aking kuwento at sa tuwing nangyayari iyon, muli kong nararamdaman kung gaano kahalaga ang ginagawa ko. Hindi lang ako nagbebenta ng tequila, ibinabahagi ko ang pamana ng aking pamilya, ang pangarap ni Lolo at ang kwento ng lupang ito.
Isang Sabado ng hapon, pagkatapos ng tour, habang hinahatid ko ang mga turista, isang matandang babae ang humawak sa kamay ko. Miss Regina, maraming salamat. Ang tour ngayon ang isa sa mga pinakanakakaantig na karanasan sa buhay ko. Sa mga salitang iyon, halos maiyak ako. Ang gusto kong iparating passion at pagmamahal ay naramdaman niya. Sa gitna ng paulit-ulit na araw, dumating ang isang tag-araw. Iyon ang araw na tuluyang magbabago ang buhay ko. Pero noong mga sandaling iyon, wala akong kamalay-malay. Pagkagising ko, maganda ang panahon. Isang ordinaryong Sabado, at may nakabook na tour para sa araw na iyon. Gaya ng dati, tinapos ko ang paghahanda para sa tour. Isinakay ko sa sasakyan ang mga sample ng tequila at nilinis kong mabuti ang distillery. Sinuri ko ang label ng bawat bote, inayos ang mga baso, at muling binasa ang aking mga tala. Bilang isang perfectionist, palagi akong maingat sa paghahanda. Ngumiti si mama at sinabing kaya ko nang mag-isa ngayon. Dalaga na talaga ang anak ko. Kayang-kaya mo nang mag-conduct ng tour ng mag-isa. Magpapahinga muna si mama ngayon. Okay lang po kayo, ma? May sakit po ba kayo? Hindi, anak. Pagod lang ako. Kaya mo namang mag-isa, di ba? Opo naman. Huwag po kayong mag-alala. Buong tiwala akong tumango. At minaneho ko na ang sasakyan para sunduin ang mga turista sa pick-up location. Pero doon nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Hindi ko kailanman inakala na ang pangyayaring iyon ang tuluyang babago sa buhay ko. Habang papunta ako sa pick-up location, biglang dumilim ang kalangitan at nagsimulang pumatak ang ulan. Sa simula, ambon lang, pero agad itong naging malakas na buhos. Biglaan talaga ang mga pag-ulan sa Mexico tuwing tag-araw, pero kakaiba ang lakas ng ulan noong araw na iyon. Halos hindi ko na makita ang daan. Kahit nasa pinakamataas na setting ang wiper, hirap pa ring makita ang kalsada. Dahan-dahan akong nagmaneho. Biglang tumunog ang cellphone ko. Isang text mula sa tour agency. Paumanhin po. Kinansela ng team na nakabook ngayon ang tour dahil sa masamang panahon. Hindi na po ire-refund ang kanilang bayad, kaya huwag po kayong mag-alala. Napabuntong hininga ako. Kahit nakuha namin ang bayad para sa isang maliit na negosyo tulad ng sa amin, malaking kawalan kapag nakansela ang isang grupo. Bukod pa roon, ako lang ang mag-isang magko-conduct ng tour ngayon. Uwi na lang kaya ako. Nagpapahinga rin si mama. Habang iniisip ko iyon at akmang babalikan ang daan, muling tumunog ang cellphone ko. Isang text mula sa isang bisitang direktang nag-book. Hindi siya dumaan sa agency, kundi sa website mismo ng aming distillery. Hello, tuloy pa rin po ba ang tour? Hindi ko po ikakansela. Okay lang kahit mabasa ako ng ulan. Nag-alinlangan ako saglit. Hindi practical na mag-conduct ng tour para sa iisang tao, pero dahil may booking na, kailangan kong tuparin ang aking responsibilidad. Bukod pa roon, naramdaman ko ang sigasig ng bisitang handang suungin ang ulan. Hindi ko kayang baliwalain ang ganoong klaseng interes. Opo, tuloy po. Magkita po tayo sa pick-up location. Mag-ingat po kayo sa pagpunta. Nag-reply ako at muling pinaandar ang sasakyan. Pagdating ko sa pick-up location sa gitna ng malakas na ulan, may isang lalaking nakatayo, walang payong at basang-basa. Isang Asyano, katamtaman ang tangkad, at mukhang nasa 26 taong gulang. Kahit basang-basa, nakangiti siya ng malapad. Pagbaba ko ng sasakyan, kumaway siya. Kayo po ba si Miss Regina? Ako po si Leo Santos. Galing ako sa Pilipinas. Naku, basang-basa po kayo. Sakay na po kayo. Sumakay si Leo sa sasakyan at inabutan ko siya ng tuwalya. Habang pinupunasan ang buhok, ngumiti siya at humingi ng paumanhin. Kinansela na po ng lahat. Kung mahirap po ang tour dahil sa panahon, babalik na lang po ako sa susunod. Hindi po. Masuwerte nga po kayo. Naging one-on-one private tour ito para sa inyo. Bihira lang po ang pagkakataong ito, sabi ko habang nakangiti. Sa totoo lang, ito ang unang beses na magkakaroon ako ng tour para sa iisang tao, pero parang magiging masaya ito. At hindi ko kayang biguin ang isang bisitang puno ng sigasig na sinuong pa ang ulan. Habang umaandar ang sasakyan, itinuro ko ang likuran. Nakikita niyo po ba yan? May iba't ibang klase ng tequila na nakahanda habang bumibiyahe. Tikman niyo po. Ang tour natin ay nagsisimula pa lang sa loob ng sasakyan.
estilong Meksikano. Nagulat si Leo. Sa loob po ng sasakyan, okay lang po ba habang nagmamaneho kayo? Sa Pilipinas, hindi namin ito maiisip gawin. Okay lang, hindi naman ako iinom. Kayo lang po ang iinom. Pagdating natin sa distillery, doon pa lang ang totoong pagtikim, pero mas maganda kung ihanda na natin ang panlasa nyo para mas maramdaman nyo ang katangian ng bawat tequila. Sa sinabi ko, maingat na tiningnan ni Leo ang maliliit na bote sa likod. Bawat isa ay may lamang iba't ibang klase ng tequila, blanco, reposado, añejo, at extra añejo. Saan po ako magsisimula? May pagkakasunod-sunod po ba? Magsimula po kayo sa kaliwa, blanco, reposado, añejo. Ayon po iyan sa haba ng pag-iimbak. Ang blanco po ay walang aging, purong lasa. Ang reposado ay 2 buwan hanggang 1 taon, at ang añejo ay 1 hanggang 3 taon. Sinunod ni Leo ang sinabi ko at tinikman ang blanco. Medyo napangiwi siya. Ang tapang po pala. Mas matapang kaysa sa inaasahan ko. Napangiti ako. Lahat po ganyan sa simula. Masasanay din po kayo. Subukan niyo po ang pangalawa. Medyo mas malambot po yan. Pumuno sa loob ng sasakyan ang tunog ng ulan. Walang tigil ang paggalaw ng wiper habang maingat kong minamaneho ang basang kalsada. Isa-isang tinikman ni Leo ang tequila at nagtanong tungkol sa lasa ng bawat isa. Seryoso siyang nagtatanong, bakit po ito mas malambot? Ibang-iba po sa una. Ang anyeho po ay iniimbak sa oak barrel ng mahigit 1 taon. Sa paglipas ng panahon, nagiging mas malambot ang matapang na lasa. Parang tao rin po. Sa una, mailap at awkward, pero habang tumatagal, nagiging komportable na. Napangiti si Leo sa sinabi ko. Magandang paghahambing. Parang tao. Ibig sabihin po ba, habang tumatagal, magiging kasing lambot din ako ng tequila? Siguro po. Pero mukha naman po kayong malambot na ngayon. Nagkatinginan kami at sabay na napangiti. Ang espasyo sa loob ng maulang sasakyan, kaming dalawa lang, ay may kakaibang pakiramdam ng ginhawa. Nagpatuloy kami sa pag-uusap habang papunta sa distillery. Ang plano sana ay dumaan muna sa plantasyon, pero dahil sa malakas na ulan, nilaktawan na namin iyon. Mas makabuluhan kasing makita ang taniman ng agave kapag maganda ang panahon. Mapanganib ding maglakad sa maputik na bukirin. Dapat po sana, sa agave farm muna tayo, pero dahil sa ulan, diretso na tayo sa distillery. Ipakikita ko na lang po sa inyo sa mga litrato at video. Okay lang po, espesyal na karanasan din ito. Isang tour sa maulang araw, ang romantiko. Namula ang mukha ko sa salitang romantiko. Bakit kaya? Bisita ko lang naman siya. Pagdating namin sa distillery, namumula na ang mukha ni Leo. Umepekto na agad ang tequila na ininom niya sa sasakyan. Pagbaba niya, medyo gumewang siya. Naku, okay lang po kayo? Opo, ang sarap po sa pakiramdam. Pero parang medyo lasing na ako. Sa Pilipinas, hindi naman ako ganito kabilis malasing. Mas mataas po kasi ang alcohol content ng tequila. Dahan-dahan lang po, dito pa lang po tayo magsisimula. Pagpasok namin sa distillery, sumalubong sa amin ang kakaibang amoy ng agave, matamis na may kaunting anghang. Dinala ko si Leo sa loob at huminto kami sa pader kung saan nakasabit ang litrato ng lolo ko. Ito po ang lolo ko. Siya po ang nagsimula ng distillery na ito. 50 taon na ang nakalipas, itinanim niya ang unang agave sa lupang ito na wala pang kahit ano. Tinitigan ni Leo ang litrato. Nakangiti si lolo sa gitna ng taniman ng agave. Napakagaling niya. Parang buhay na buhay ang mga mata niya. Inilaan po ni lolo ang buong buhay niya sa trabahong ito. Bata pa lang ako, hawak niya ang kamay ko habang naglalakad kami sa taniman. Palagi niyang sinasabi na ang agave na tumutubo dito ang nagiging pinakamasarap na tequila sa mundo. At hindi lang daw ito negosyo, kundi sining. Nanginginig ang boses ko. Palagi akong ganito kapag pinag-uusapan si lolo. 3 taon na siyang pumanaw. Pero miss na miss ko pa rin siya. Kaya po ako nag-aaral ng food science sa kolehiyo. Gusto kong ipagpatuloy ang pangarap niya. Gusto kong paunlarin ang sinimulan niya. At ipakilala ito sa mas maraming tao. Tumingin sa akin si Leo. Naramdaman ko ang taos-pusong interes sa kanyang mga mata. Napakagaling niyo po. Bihira ang taong ganito kamahal ang trabaho. Ako,
Nagtatrabaho lang para kumita. Pero kayo, may tunay na passion. Naantig ako sa sinabi niya. Kahit ngayon lang kami nagkita, parang naiintindihan ni Leo ang aking passion. Salamat po. Kayo po, anong trabaho nyo? Sabi nyo po, nagtatrabaho kayo sa Pilipinas? Ako po, ordinaryong empleyado lang. Sa marketing ako nagtatrabaho sa Makati. Paulit-ulit lang ang araw-araw. Pasok sa opisina, meeting, report, uwi. Kaya ako nag-travel. Gusto kong makatakas sa routine. Makati? Gusto kong makapunta doon. Sabi ng mga kaibigan kong nag-exchange student doon. Napakaganda raw. Matataas ang mga building, maraming tao, at parang napaka-dynamic. Kung makapunta po kayo, ako ang magiging tour guide ninyo. One-on-one, tulad ngayon. Nagkatinginan kami at napangiti. Tanging ang tunog ng ulan ang naririnig sa paligid. May kakaibang tensyon sa hangin. Habang dahan-dahan kaming naglalakad sa loob ng distillery, isa-isa kong ipinaliwanag kay Leo ang lahat. Ang proseso ng pagpapakulo ng agave para kunin ang katas, ang paraan ng fermentation, at ang distillation. Tila mas detalyado ang paliwanag ko kaysa dati. Bakit kaya? Siguro dahil seryosong-seryoso siyang nakikinig. Sa tank na ito po nagaganap ang fermentation. Tumatagal ito ng 3 hanggang 5 araw. Kailangang tama ang temperatura at humidity. Kapag nagkamali ng kaunti, nag-iiba ang lasa. Napakasentipiko pala. Hindi lang basta ginagawa, kundi isang maselang proseso. Tama po, kaya ako nag-aaral ng food science. Kung idadagdag ang kaalamang siyentipiko sa tradisyonal na paraan, makakagawa tayo ng mas magandang produkto. Sa bawat salita ko, tumatango si Leo. Minsan, nagtatanong din siya, magagandang tanong. Hindi lang tanong ng isang turista, kundi ng isang taong may tunay na interes. Karaniwan, marami po kayong kasama, kaya hindi ko na ipapaliwanag ng ganito kadetalye. Espesyal po ang araw na ito. Masaya ako na nasasabi ko lahat ng alam ko. Masuwerte rin po ako na nakakarinig ako ng ganito kadetalyadong paliwanag. Kung group tour ito, hindi ko maririnig ang mga ganitong kuwento. Pagdating namin sa tasting table, itinuro ko ang mga nakahilerang bote. Magkakaiba ang katangian ng bawat isa, kaya dahan-dahan nyo lang pong lasapin. At sabihin nyo po ang nararamdaman nyo. Magpakatotoo po kayo. Nang kunin ni Leo ang unang baso, nagsalin din ako para sa sarili ko. Nagulat siya. Iinom din po kayo, Miss Regina? Nagtatrabaho po kayo? Opo. Wala na naman pong ibang schedule ngayon. Siyempre po. Pero sigurado po kayo? Okay lang uminom habang nagtatrabaho? Okay lang. Bahagi rin ng tour ang pagsabay sa bisita para mas maging totoo ang pagbabahagi ng karanasan. At dahil espesyal ang araw na ito, sabi ko habang nakangiti, ang totoo, labag sa patakaran ang uminom kasama ang bisita, pero parang may kakaiba sa araw na ito. Bakit kaya? Komportable ako kasama si Leo at gusto kong maging mas totoo sa kanya. Isa-isa naming inubos ang laman ng aming mga baso, mula blanco hanggang reposado, anyeho at extra anyeho. Sa bawat tequila, detalyado kong ipinaliwanag. Saang bariles ito iniimbak, anong lasa ang dapat hanapin, at paano ito dapat namnamin. Ito po ay inimbak sa oak barrel sa loob ng 3 taon. Ito ang premium product ng aming distillery. Ginamit dito ang bariles na espesyal na itinago ni Lolo. Ang lasa po nito ay napakalambot at malalim. Parang nararamdaman mo ang lalim ng panahon. Lumagok si Leo at humanga. Wow, ibang-iba nga po. Parang whiskey. Malambot, matamis, at may komplikadong lasa. Magaling po kayo. Habang tumatagal ang aging, mas nagiging malapit ito sa whiskey o cognac. Nagugulat ang mga taong may prejudice sa tequila kapag natitikman nila ito. Sa paglipas ng oras, mas naging komportable kami sa isa't isa. Nagsimula sa kuwentuhan tungkol sa tequila at nauwi sa pag-uusap tungkol sa aming mga buhay. Dahil ba sa alak o sa bunigi, hindi na uubos ang aming pinag-uusapan. Mula bata, dito na po ako lumaki. Tumatakbo kasama si Lolo sa taniman ng agave, pinapanood ang mga turista kasama si Mama.
ito na ang buong buhay ko. Ang lupang ito, ang trabahong ito, ang amoy na ito ang aking pagkatao. Mukha po kayong masaya. Iba po kasi ang kislap sa mata ng isang taong mahal ang ginagawa. Sa mga mata niyo po, Miss Regina, may mga bituin. Namula ang mukha ko sa sinabi ni Leo. Hindi ko alam kung dahil sa alak o sa taos puso niyang salita. Kayo po, Leo, masaya po ba kayo? Sabi niyo po kanina, gusto niyong makatakas sa routine. Ewan ko po, hindi ko alam kung masaya ako. Basta nabubuhay lang ako ng masipag. Dahil sa espesyal na karanasang ito, tumingin siya ng diretso sa akin. Ang kung anong nasa mga mata niya ay nagpatibok ng puso ko. Bigla itong bumilis. Pagkatapos ng pagtikim, naglakas loob ako. Isang alok na hindi ko karaniwang gagawin, pero sa araw na iyon, gusto kong gawin. Nagugutom po ba kayo? Tapos na po ang tour. Pero kung okay lang po sa inyo, gusto niyo po bang kumain? Ngumiti ng malapad si Leo. Gusto ko po yan. Iyon din po sana ang sasabihin ko. Buti na lang nauna kayo. Gusto ko rin po sanang mag-aya. Pumunta kami sa isang maliit na restaurant sa bayan. Tumila na ang ulan pero makulimlim pa rin ang langit. Bahagyang sumisilip ang araw sa pagitan ng mga ulap. Pagpasok namin sa restaurant, masayang tugtugin ng mariachi ang sumalubong sa amin. Gusto niyo po bang subukan ang tradisyonal na pagkain ng Jalisco at isang baso ng margarita? Masarap po yan, gawa sa tequila. Perfect. Kung kayo po ang nagrekomenda, mapagkakatiwalaan. Umupo kami at nag-order ng pagkain. Birya, torta ahogada, at 2 baso ng margarita. Sa gitna ng restaurant, may maliit na entablado kung saan sumasayaw ang mga tao. Kahit hapon pa lang, malayang nag-enjoy ang mga tao habang umiinom. Ganyan po talaga kalaya dito sa Mexico. Hindi nagmamadali at ine-enjoy ang bawat sandali. Mahalaga ang trabaho, pero mas mahalaga ang i-enjoy ang buhay. Nakakainggit po. Sa Pilipinas, masyadong mabilis. Lahat mabilis at walang oras magpahinga. Yung hustle culture po. Kumbaga, epektibo pero minsan nakakasakal. Tumango ako sa sinabi ni Leo. Kaya po kayo nandito? Para magpahinga? Opo. At gusto kong makaranas ng bago. At ngayon, nakaranas ako ng napaka-espesyal na bagay. Salamat po sa inyo, Miss Regina. Ito ang unang tour na ganito. Biglang itinuro kami ng mang-aawit sa entablado at kinawayan kami. Inaaya kaming sumayaw. Tumingin ako kay Leo at ngumiti. Marunong po kayong sumayaw? Hindi po. Kahit minsan, hindi pa po ako sumayaw. Okay lang yan. Sundan niyo lang po ako. Hinawakan ko ang kamay ni Leo at hinila siya papunta sa entablado. Narinig namin ang palakpakan ng mga tao at lalong lumakas ang musika. Awkward ang galaw ni Leo, pero ang cute niya tingnan. Seryoso niyang sinusubukang sundan ang mga hakbang. 1, 2, 3. Ganito po. Relax lang ang bewang at sumabay sa ritmo. Hawak ko ang kamay niya habang tinuturuan siya ng mga hakbang. Unti-unting nagkaroon ng kumpiyansa si Leo at nagsimula ng maging parang tunay na sayaw ang ginagawa niya. Nagtawanan kami habang sumasayaw at sa sandaling iyon, parang kami lang dalawa ang nasa mundo. Nawala ang mga tao sa paligid, ang oras, at lahat. Pagbalik namin sa aming mesa, pareho kaming hinihingal. Dumating ang pagkain at masaya kaming kumain habang nagpapatuloy sa pag-uusap. Ang saya po talaga. Kumusta po ang Pilipinas? Mabilis po ba talaga ang lahat? Opo, lahat mabilis. Mabilis ang tren, mabilis ang mga tao, mabilis ang oras. Dito, parang ang bagal ng takbo ng oras. Parang huminto. Kaya gusto ko dito. Gusto niyo pong tumira dito? Opo, nakakainggit po talaga ang ganitong buhay. Napangiti ako sa sinabi ni Leo. Iba po ang nakikita sa tunay na buhay. Marami ring kahirapan dito. Mahirap ang ekonomiya, hindi maganda ang seguridad, at kaunti lang ang oportunidad. Karamihan sa mga kabataan gusto nang pumunta sa Amerika, pero mukha pong masaya ang mga tao. Kayo rin po, mukha kayong masaya. Tama po yan. Alam po namin kung paano hanapin ang kaligayahan.
Nagpapasalamat kami sa maliliit na bagay, pinapahalagahan ang pamilya at kaibigan, at ine-enjoy ang musika at sayaw. Kahit kaunti ang pera, mayaman ang aming puso. Nakakainggit po, gusto ko ring mabuhay ng ganyan. Kung ganon, isama niyo po ako sa Pilipinas. Gusto ko rin pong malaman kung anong mayroon doon. May sister school partnership po kasi ang universidad namin sa isang universidad sa Maynila. Talaga po, kung makapunta kayo sa Pilipinas, ako po ang magiging tour guide ninyo. One-on-one, tulad ngayon, ipapakita ko po sa inyo ang bawat sulok ng Maynila. Nagkatinginan kami at napangiti. Sa sandaling iyon, alam ko na, masaya ako kapag kasama ko ang taong ito. Kakaiba. Pero kahit ngayon lang kami nagkita, parang matagal na kaming magkakilala. Paglabas namin mula sa restaurant, papalubog na ang araw. Namumula ang kalangitan at sariwa ang hangin. Dahil sa ulan, parang mas malinaw ang lahat. Leo, mayroon akong itinatagong tequila. Napakasarap nito. Ito ang huling ginawa ng lolo ko. Karaniwan, hindi ko ito ipinapakita sa mga bisita, pero gusto mo bang makita? Ngumiti ng mapaglaro si Leo. Inaakit niyo po ba ako? Maaari. Ano, gusto mo? Matapang kong sagot. Hindi ko ito karaniwang sinasabi. Pero, iba ang araw na ito. Hinawakan ko ang kamay ni Leo at bumalik kami sa distillery. Sa likod ng distillery, may isang maliit na lugar na ako lang ang nakakaalam. Isang upuan sa ilalim ng isang matandang puno kung saan tanaw ang buong taniman ng agave. Kapag mabigat ang loob ko, dito ako pumupunta para mapag-isa. Dito rin kami huling umupo at nag-usap ni Lolo. Ito ang sikreto kong lugar. Wala pa akong pinagdalhan dito, pero gusto kong ipakita sa'yo para lang ito sa mga espesyal na tao. Lumingalinga si Leo at humanga. Napakagandang lugar, walang katapusan ang taniman ng agave at ang lawak ng kalangitan. Dito ka nag-iisa? Opo. Kapag magulo ang isip ko. Kapag umuupo ako dito at tinitingnan ang langit, gumagaan ang pakiramdam ko. Gusto rin ni Lolo dito. Dito kami huling umupo at nag-usap. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang maliit na bote. Ang huling tequila na ginawa ni Lolo. Habang pinupunasan ang maalikabok na bote, nagsalita ako. Ito ang huling ginawa ni Lolo bago siya pumanaw. Itinago ko ito para sa mga espesyal na okasyon. 3 taon na siyang wala, pero hindi ko pa binubuksan ang kahit isang bote. Kung ganon, ito ba ang espesyal na araw na iyon? Pwede ko bang tikman? Parang ganoon na nga. Parang espesyal na araw ang pagkikita natin ngayon. Siguradong matutuwa si Lolo. Nagbanggaan kami ng mga baso. Ang lasa ng tequila ay napakalambot at parang naramdaman ko ang init ng yakap ni Lolo. Halos maiyak ako. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagpatuloy kami sa pag-uusap tungkol sa mga pangarap, sa pamilya, at sa hinaharap. Tapat na ikinuwento ni Leo ang kanyang buhay, at ako naman, ang aking mga pangarap. Gusto kong gawing sikat sa buong mundo ang distillery na ito. Gusto kong ipakilala ang pangalan ni Lolo sa buong mundo. Iyon ang pangarap ko. Napakagandang pangarap, siguradong matutupad mo yan. Kitang-kita sa passion mo, Regina. Hindi nagtagal, nakasandal na kami sa isa't isa, at ang sumunod ay natural na nangyari. Nang dumampi ang labi ni Leo sa akin, ipinikit ko ang aking mga mata, at sa sandaling iyon, hiniling kong sana ay maging walang hanggan. Noong gabing iyon, sa sikretong lugar na iyon, naramdaman namin ang isa't isa. Sa ilalim ng langit na puno ng bituin, naging isa kami. Iyon ang pinakamagandang sandali sa buhay ko. Kinabukasan, kailangan nang bumalik ni Leo sa Pilipinas. Sa sasakyang papuntang airport, nagtanong siya, Regina, magkikita pa kaya tayo ulit? Pwede ba tayong mag-usap? Hindi ko alam. Pero kung tadhana, magkikita tayo ulit. Hindi natin matatakasan ang tadhana. Iyon ang sinagot ko, pero sa loob-loob ko, gusto ko siyang makita ulit. Pero paano ko ipagpapatuloy ang isang relasyon sa taong nasa kabilang panig ng mundo? Pag-alis ni Leo, bumalik ako sa aking normal na buhay. Klase sa unibersidad, trabaho sa plantasyon, pagkoconduct ng tour. Lahat ay tulad ng dati,
pero may nagbago. Parang may kulang sa puso ko. Malaki ang iniwang espasyo ni Leo. Lumipas ang 1 taon. Nasa 2 taon na ako sa kolehiyo at lalong humirap ang pag-aaral. Lalo na ang food chemistry. Napakahirap. Kinakabisado ko ang mga molecular structure, iniintindi ang mga chemical reaction, at nagsusulat ng mga lab report. Tuwing weekend, nagko-conduct pa rin ako ng tour, pero palaging bumabalik ang alaala ng araw na iyon. Sa bawat tour, naaalala ko si Leo. May Pilipino kaya sa mga bisita ngayon? Babalik kaya si Leo? Umaasa akong makita siya ulit. Pero hindi dumating si Leo. Isang araw, tuwang-tuwang tumakbo palapit sa akin ang kaibigan kong si Valentina. Kaklase ko si Valentina at napakasigla at masayahin niyang tao. Regina, nag-apply ako sa exchange student program. Sa sinabi niya, kumabog ang dibdib ko. Pilipinas. Ang lugar kung nasaan si Leo. Pilipinas? Bakit sa Pilipinas? Hindi sa Amerika o Espanya? Maganda raw doon. At sikat ang mga Pilipino sa pagiging palakaibigan. At maganda rin daw ang mga beach. Sama ka na! Mag-apply ka rin! Mas masaya kung dalawa tayo. Nag-alinlangan ako. Gusto kong makita ulit si Leo. Pero natatakot din ako. 1 taon na ang lumipas. Naaalala pa kaya niya ako? Baka may iba na siyang girlfriend. Pero may kung anong tumutulak sa akin mula sa kaibuturan ng aking puso. Subukan ko ulit. Baka pagsisihan ko kung hindi ko gagawin. Sige. Mag-apply din ako. Sabay tayo. Nag-apply kami sa exchange student program. At sa kabutihang palad, pareho kaming natanggap. 3 kaming napili. Ako, si Valentina, at isang kaibigan mula sa ibang kurso. 1 linggo bago kami umalis papuntang Pilipinas, naglakas loob akong mag-message kay Leo. Dahil 1 taon kaming hindi nag-usap, nanginginig ako. Leo, ako to, si Regina. Naaalala mo pa ba ako? Pupunta ako sa Pilipinas bilang exchange student. Agad siyang nag-reply. Bumilis ang tibok ng puso ko. Regina, talaga? Kailan ka darating? Susunduin kita sa airport. Miss na kita. Parang sasabog ang puso ko. Pagkatapos ng 1 taon, magkikita kami ulit. Naaalala niya ako at miss niya ako. Pagdating namin sa NAIA, gaya ng ipinangako niya, nandoon si Leo para sunduin kami. Mukha siyang mas mature kaysa noong huli kaming nagkita. Maikli ang gupit niya at mas stylish ang pananamit. Pagkakita ko sa kanya, parang sasabog ang dibdib ko. Regina. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sa gitna ng airport. Ang 1 taong pananabik ay biglang gumuho. Miss na miss kita. Ako rin. Araw-araw kitang iniisip. Nagkatinginan kami at napangiti. Pinanood kami ni Valentina at nagbiro. Ano to? Kayo ba talaga? Hindi mo sinabi sa akin, Regina. Nataranta ako at nagdahilan. Hindi kaibigan lang. Bisita ko siya sa tour 1 taon na ang nakalipas. Pero hindi nakaligtas kay Valentina ang namumula kong mukha. Hinatid kami ni Leo sa aming tutuluyan. Ang mga cosmetics store sa Greenbelt, ang mga club at cafe sa BGC, ang matataas na gusali sa Makati, at ang mga lumang bahay sa Intramuros. Habang kasama namin si Leo, naging malapit na rin sila ni Valentina at hindi nagtagal, nagsimulang magpakita ng interes si Valentina kay Leo. Kumakapit siya sa braso ni Leo, nagbibiro, at palaging sinusubukang kunin ang atensyon niya. Kuya Leo, sa susunod, tayong dalawa lang ang lumabas ha? May gagawin daw si Regina. Tayo na lang. Nang marinig ko iyon, nagseselos ako. Kaibigan ko si Valentina. Pero iba itong usapan. Ako ang unang nakakilala kay Leo. At siya ang 1 taon kong pinanabikan. Noong gabing iyon, nag-message ako kay Leo. Hindi ko na matiis. Anong ginagawa mo? Nasa bahay. Bakit? May problema ba? Miss kita. Pwede akong pumunta diyan? Ngayon din. Maya-maya, dumating ang reply niya. Isesend ko ang address, kahit anong oras, punta ka. Hihintayin kita. Nagmadali akong mag-ayos at pumunta sa kondo ni Leo. 11:00 na ng gabi pero wala akong pakialam. Pagbukas niya ng pinto, nagulat siya. Bakit bigla-bigla? Anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo?
Leo, ano ba tayo? Isang gabing pag-ibig lang ba? Yung isang taon na ang nakalipas? O may higit pa? Maging tapat ka sa akin. Tumingin siya ng diretso sa akin. Regina, isang taon kitang inisip. Walang ibang babae ang pumasok sa isip ko. Gusto kitang kontakin, pero naisip kong baka abala ka, kaya nagtiis ako. Paano si Valentina? Hindi mo ba alam na may gusto siya sa'yo? Lagi siyang nakakapit sa'yo. Alam ko. Pero wala akong interes sa kanya. Ikaw ang gusto ko. Mula isang taon na ang nakalipas hanggang ngayon, ikaw pa rin. Sa sinabi niya, parang maiiyak ako. Kung ganon, ako, ano ako sa'yo? Girlfriend o kaibigan lang? Sabihin mo ng malinaw. Lumapit si Leo at hinawakan ang kamay ko. Regina, maging girlfriend kita. Formal, isang taon akong naghintay. Alam kong babalik ka. Kumabog ang puso ko. Sulit ang isang taong paghihintay. Oo, gusto ko rin. Isang taon kitang inisip. Noong gabing iyon, sa bahay ni Leo ako natulog. Kinabukasan, nag-alok siya. Regina, habang nandito ka sa Pilipinas, dito ka na lang tumira. Mas komportable dito kaysa sa dorm. At gusto ko ring nasa tabi kita. Nagulat ako. Okay lang ba talaga? Anong sasabihin ko kay Valentina? Sabihin mo na lang na mas gusto mo sa sarili mong lugar. O maging tapat ka. Sige, dito na ako titira. Kasama mo. At nagsimula kaming magsama ni Leo. Nagdahilan ako kay Valentina na mas gusto ko sa sarili kong tutuluyan. Pero ang totoo, gusto ko lang makasama si Leo. Naghinala si Valentina, pero hindi na siya nagtanong pa. Masayang masaya ang mga araw na kasama ko si Leo. Paggising ko sa umaga, naghahanda siya ng kape at simpleng almusal. Sa gabi, sabay kaming nagluluto at tinatapos ang araw. Hindi magaling magluto si Leo, pero palagi siyang nagsisikap. Sinusubukan niyang lutuin ang mga pagkaing Pilipino tulad ng adobo, sinigang, at tinola. Interesante rin ang mga klase sa unibersidad. Napakasipag mag-aral ng mga estudyanteng Pilipino at masisigasig din ang mga propesor. Tuwing weekend, nililibot namin ang iba't ibang lugar sa Maynila. Rizal Park, Intramuros, Tagaytay. Napaka-dynamic na lungsod talaga ng Maynila. Lumipas ang isang buwan at nagsimula akong makaramdam ng kakaiba sa katawan ko. Paggising ko sa umaga, nasusuka ako at ayoko na sa amoy ng mga paborito kong pagkain. Kahit amoy ng kape, nasusuka ako. Regina, okay ka lang? Hindi maganda ang itsura mo. Nitong mga nakaraang araw, ganyan ka na. Hindi ko alam. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Siguro dahil sa pagbabago ng panahon. Iba kasi ang klima dito kumpara sa Mexico. Gusto mong magpatingin sa doktor? Baka sakali. Maganda ang healthcare system dito sa Pilipinas. Umiling ako. Akala ko, pagod lang. Akala ko, dahil sa stress sa pag-aaral. Pero nagpatuloy ang mga sintomas at pagkatapos ng 2 araw, lalong lumala. Kinaumagahan, paglabas ko mula sa banyo pagkatapos sumuka, seryosong sinabi ni Leo. Magpatingin na tayo sa doktor. Ngayon din, hindi ito simpleng pagod lang. Dinala ako ni Leo sa isang klinik malapit sa amin. Malapit lang pala at malinis. Pagkatapos ng ilang tanong, inirekomenda ng doktor ang ilang pagsusuri. May posibilidad po ba na buntis kayo? Ang mga sintomas niyo po kasi ay parang morning sickness. Sa sinabi niya, natigilan ako. Buntis. Hindi ko inaasahan. O baka naman, may posibilidad pero ayokong tanggapin. Susuriin po natin. Maghintay lang po kayo ng 10 minuto. Ang 10 minutong iyon ay parang habambuhay. Mahigpit ang hawak ni Leo sa kamay ko at nanginginig kong hinawakan ang kamay niya. Pagkatapos ng 10 minuto, ngumiti ang doktor. Congratulations! Buntis po kayo. Mukhang mga 6 na linggo na. Sa sandaling iyon, hindi ako makapagsalita. Ganoon din si Leo. Paglabas namin ng klinik at pauwi, tahimik kaming naglakad. Magulo ang isip ko. Estudyante pa lang ako, isang exchange student. Si Leo naman, kahit may trabaho, hindi pa handang mag-asawa. Regina, anong gagawin natin? Ang desisyon mo ang pinakamahalaga. Buo na ang desisyon ko.
walang pag-aalinlangan. Leo, bubuhayin ko ang batang ito. Hinding-hindi ko siya isusuko, pero hindi pa tayo handa. Ang pag-aaral mo, hindi pa alam ng mga magulang natin. Alam ko. Alam kong hindi pa tayo handa, pero anak natin to. Bunga ng pagmamahalan natin. Poprotektahan ko ang buhay na ito. Yumuko si Leo. Nakita kong nanginginig ang mga balikat niya. Leo, okay lang kahit iwan mo ako. Kaya kong palakihin mag-isa. Matatag ang mga babaeng Meksikano. Maraming single mom doon, kaya ko rin. Sa sinabi ko, itinaas ni Leo ang kanyang ulo. May luha sa kanyang mga mata. Anong sinasabi mo? Bakit kita iiwan? Magiging ama rin ako. Sabay nating palalakihin. Hindi ako tatakbo. Talaga? Seryoso ka? Talaga? Hindi ako tatakbo. Pananagutan ko ito. Dahil anak ko to, at ikaw ang babaeng mahal ko. Niyakap ako ng mahigpit ni Leo. Sa sandaling iyon, alam ko na. Tama ang desisyon kong piliin siya. Naramdaman ko ang pananagutan ng isang lalaking Pilipino. Kinabukasan, tinawagan ni Leo ang kanyang mga magulang. Nag-set sila ng pagkikita sa weekend. Kausapin muna natin ang mga magulang ko, tapos ang mga magulang mo. Gawin natin ng tama. Kinakabahan ako. Alam ko na kung ano ang sasabihin ng mga magulang ko. Lalo na si Papa, siguradong magagalit siya. Noong weekend, pumunta kami sa bahay ng mga magulang ni Leo. Isang apartment sa labas ng Maynila, malinis, at may mainit na pakiramdam. Sa sala, may mga litrato ng pamilya, at sa kusina, may masarap na amoy. Masayang sumalubong sa amin ang ina ni Leo. Leo, anak, ito pala si Regina. Sa litrato lang kita nakita, mas maganda ka pala sa personal. Tuloy kayo. Magandang hapon po. Salamat po sa pag-imbita. Pautal-utal kong bati sa Tagalog. Isang buwan na akong masipag mag-aral. Lumabas din ang ama ni Leo at nakipagkamay. Galing ka pa sa malayo, maging komportable ka. Ituring mong bahay mo to. Habang kumakain, maingat na nagsalita si Leo. Ibinaba niya ang kanyang kutsara at tinidor at huminga ng malalim. Itay, inay, may sasabihin po ako. Ano yon anak? Bakit ang seryoso mo? Buntis po si Regina. Kaya po, magpapakasal na kami. Sa lalong madaling panahon. Biglang tumahimik ang hapagkainan. Tumigil ang tunog ng mga kubyertos. Gulat na tumingin sa akin ang ina ni Leo at naging seryoso ang mukha ng kanyang ama. Leo, ano bang sinasabi mo? Buntis? Kasal? Patawad po. Pero, pananagutan ko po ito. Poprotektahan ko si Regina at ang aming anak. Hindi po ako tatakbo. Napabuntong hininga ang ina ni Leo. Regina, alam ba ng mga magulang mo? Nasabi mo na ba sa kanila? Hindi pa po. Natatakot po ako. Naku, malaking problema yan. Magugulat ang mga magulang mo. Isipin mo, anak nilang nasa ibang bansa, buntis. Nagsalita ang ama ni Leo. Leo, handa ka na ba? Alam ko po. Pero kaya ko po. Pananagutan ko po ito. May trabaho po ako at may naipon na pera. Matagal na hindi nagsalita ang kanyang mga magulang. Pagkatapos, hinawakan ng ina niya ang kamay ko. Regina, maraming pagkukulang itong si Leo namin, pero mabait na bata yan. Isang batang may pananagutan. Kapag nangako, tinutupad niya, alam ko po. Napakabuting tao po ni Leo. Pinili ko po siya. Kung ganon, sapat na yon. Tutulungan namin kayo para magawa nyo ng maayos. Simula ngayon, anak na rin namin si Regina. Naiyak ako. Hindi ko inaasahan na ganito nila ako tatanggapin. Naramdaman ko ang init ng isang pamilyang Pilipino. Pero ang totoong problema ay ngayon pa lang magsisimula. Paano ko sasabihin sa aking mga magulang? Siguradong magagalit si Papa. Noong gabing iyon, tinawagan ko sila. Nanginginig kong pinindot ang numero. Madaling araw na sa kanila, pero kailangan kong gawin. Ma, si Regina to. Regina, anak, kumusta ka na dyan? Kumusta ang Pilipinas? Ang pag-aaral mo? Ma, may sasabihin po ako. Mahalaga po. Ano yon? Bakit ang seryoso mo?
Buntis po ako. 6 na linggo na. Katahimikan sa kabilang linya at nagsimulang manginig ang boses ni Mama. Ano? Regina, anong sinasabi mo? Buntis? Kaninong anak? Sorry po ma, pero bubuhayin ko po ang batang ito. At magpapakasal po kami ng ama niya, isang lalaking Pilipino. Regina, estudyante ka pa lang. Paano mo nagawa to? Ang laki ng tiwala namin sa'yo. Puno ng galit at lungkot ang boses ni Mama. At kinuha ni Papa ang telepono. Regina, sino ang lalaking yan? Anong ginawa niya sa'yo? Sabihin mo ang pangalan niya. Pa, wala po siyang kasalanan. Ako po ang pumili. Mahal po namin ang isa't isa. Umuwi ka na ngayon din. Pupunta kami dyan sa Pilipinas. Sa loob ng 1 linggo, darating kami. Kailangan kong makausap ang lalaking yan. Pa, tapos na ang usapan. Darating kami sa loob ng 1 linggo. Isend mo ang address. Pinatay ang tawag. Napaupo ako at umiyak. Niyakap ako ni Leo. Okay lang yan. Kapag naipaliwanag natin ng maayos, maiintindihan din nila. Naiintindihan ko rin ang nararamdaman nila. Ganyan din siguro ako kung anak ko ang nasa ibang bansa. Pero alam ko kung gaano sila magagalit. Lalo na si Papa. Nakakatakot siya kapag galit. Pagkalipas ng 1 linggo, dumating ang mga magulang ko sa Pilipinas. Pagkakita ko sa kanila sa airport, nanghina ang mga tuhod ko. Tumakbo si Mama at niyakap ako, pero matigas ang ekspresyon ni Papa. Galit na galit siya. Regina, nahirapan ka ba, anak? Bakit ganyan ang itsura mo, ang payat mo? Sorry po, Ma. Umiyak ako sa yakap ni Mama. Lahat ng tinago kong emosyon ay biglang lumabas. Pagsisisi, kaba, at pananabik. Nasaan ang lalaking yan? Kausapin natin siya. Ngayon din, malamig ang boses ni Papa. Lumapit si Leo, na nasa tabi ko lang. Nanginginig siya, pero hindi siya tumakbo. Magandang araw po. Ako po si Leo Santos, boyfriend po ni Regina. Sinuri ni Papa si Leo mula ulo hanggang paa. At may sinabi siya sa Espanyol. Isinalin ko sa Ingles, at sumagot si Leo sa Filipino, na isinalin ko ulit. Tinanong niya kung ano ang gagawin mo sa anak niya. Yumuko si Leo at sumagot. Pananagutan ko po. Pakakasalan ko si Regina at aalagaan naming mabuti ang aming anak. Habang buhay ko po siyang pananagutan. Ngumisi si Papa, madaling sabihin yan. Paano namin paniniwalaan na mapapasaya mo ang anak namin? Patunayan mo, ipapakita ko po. Kahit gaano katagal. Kinabukasan, nagkaroon ng pagkikita ang dalawang pamilya. Sa bahay ng mga magulang ni Leo kami nagkita. Isang nakakakabang sandali. Awkward ang bunigi sa hapagkainan. Hindi sila magkaintindihan kaya ako at si Leo ang nagsisilbing tagasalin. Napakakomplikado. Unang nagsalita ang ina ni Leo. Mga magulang ni Regina, salamat po sa pagpunta ninyo kahit malayo. Ikinagagalak po naming makilala kayo. Salamat, pero sa totoo lang, hindi namin inaasahan na ganito ang magiging pagkikita natin. Lalong lumamig ang bunigi. Diretsyong nagtanong si Papa. Ginoo, mahal ba talaga ng anak ninyo ang aming anak? O dahil lang sa responsibilidad kaya siya magpapakasal? Maging tapat po kayo. Seryosong sumagot ang ama ni Leo. Mabait po ang anak naming si Leo. Kapag nangako, tinutupad niya. Naniniwala po akong tunay niyang mahal si Regina. Dahil ako ang nagpalaki sa kanya, hindi sapat ang salita. Pinalaki naming parang prinsesa ang aming anak. Isang promising na estudyante sa Mexico at may magandang kinabukasan. Ngayon, isinuko niya ang pag-aaral at ganito ang nangyari. Paano kami maniniwala? Tumayo si Leo at yumuko. 90 degrees. Patawad po. Kasalanan ko po kung bakit naging ganito ang kinabukasan ni Regina. Pero mahal ko po si Regina. At mahal ko po ang aming anak. Pananagutan ko po habang buhay. Nang isalin ko ito, medyo lumambot ang ekspresyon ni Papa.
Pero galit pa rin siya. Leo, may trabaho ka ba? Kailangan ng pera para magpalaki ng anak. Opo, nagtatrabaho po ako sa isang marketing company. Stable po. Okay rin po ang sahod. May bahay ka ba? Hindi naman siguro sa isang inuupahang kuwarto nyo palalakihin ang bata. Nakatira po ako sa isang kondo ngayon, pero plano ko pong lumipat sa mas malaking lugar. May naipon na po akong pambayad. Sunod-sunod ang tanong ni Papa, at isa-isang sinagot ni Leo ng tapat. Halos mapaos ako sa pagsasalin. Nagsalita ang ina ni Leo sa aking ina. Ginang, nagulat din po kami noong una, pero nangyari na, at kailangan na nating tulungan ang mga bata. Si Regina po, anak na rin namin ngayon. Ituturing namin siyang tunay na anak. Namumula ang mga mata ni Mama. Salamat po. Pero, nag-aalala pa rin kami. Hindi namin inaasahan na mag-isang magpapalaki ng anak ang aming anak sa malayong lugar na ito. Kung sa Mexico lang sana, matutulungan namin siya. Hindi po siya nag-iisa. Nandito po kami. At si Leo. Tatlo po kaming magpapalaki sa bata. Nagsalita ang ama ni Leo kay Papa. Ginoo, pagtiwalaan niyo po ang aking anak. Ako po ang nagpalaki sa kanya. Isang responsableng bata. Poprotektahan niya si Regina at ang aming apo hanggang sa huli. Ako po ang garantiya. Natural lang na magtiwala ang magulang sa kanyang anak. Pero kailangan kong protektahan ang aking anak. Bilang isang ama, iyon ang aking tungkulin. Siyempre po, kaya po nangangako kami. Gagawin namin ang lahat para maging komportable si Regina dito. Ang gastos sa ospital, sa panganganak, lahat po kami ang tutulong. Pagkatapos ng pagkain, nagkaroon ako ng pagkakataong makausap ng sarilinan ang aking mga magulang. Umalis muna ang mga magulang ni Leo. Regina, anak, okay ka lang ba talaga? Masaya ka ba? Tanong ni Mama habang hawak ang kamay ko. Opo, Ma. Napakabuting tao po ni Leo. Mahal niya ako at ang aming anak. Hindi po siya tumakbo, pero bata ka pa. Hindi mo pa natatapos ang pag-aaral at may mga pangarap ka. Magagawa ko pa rin po yun balang araw. Sa ngayon, mas mahalaga ang batang ito. Desisyon ko po ito. Napabuntong hininga si Papa. Regina, dahil desisyon mo yan, wala nang magagawa si Papa. Pero kung mahirapan ka, umuwi ka lang. Okay? Ang Mexico ang palaging magiging tahanan mo. Opo pa, salamat po, mahal ko po kayo. Noong gabing iyon, bumalik sa hotel ang aking mga magulang at umuwi kami ni Leo. Regina, okay ka lang? Nahirapan ka, no? Pero parang medyo naiintindihan na nila. Buti na lang. Salamat naman. Kinabahan din ako. Nakakatakot ang tingin ng papa mo. Niyakap ako ni Leo at bumulong. Ako ang dapat magpasalamat dahil hindi ka tumakbo. Nakita ko ang pananagutan ng isang lalaking Pilipino. Nagyakapan kami ng mahigpit. Marami pang pagsubok na darating, pero parang kaya naming lampasan basta't magkasama kami. Nagpasya ang mga magulang kong manatili sa Pilipinas ng isang linggo. Niyaya namin sila ni Leo na mamasyal sa Maynila. Gusto naming ipakita sa kanila ang magagandang bahagi ng Pilipinas. Sa unang araw, pumunta kami sa Makati. Regina, ang dami talagang tao dito. Pero ang ayos nila. Kung sa Mexico to, nagtutulakan at nagsisigawan na ang lahat. Opo, Ma, kahit maraming tao dito, maayos po, marunong pumila at magbigayan. Lumingalinga si Papa. Kumusta ang seguridad? Ligtas bang maglakad sa gabi? Hindi ba delikado tulad sa Mexico? Opo pa, dito, kahit alas 12 ng gabi, pwede kang maglakad mag-isa. Kahit babae, okay lang. Nagulat si Papa. Talaga? Sa Mexico, hindi mo yan maiisip. Sa amin, kapag dumilim na, bawal nang lumabas. Noong gabing iyon, pag-uwi namin sa bahay ni Leo, nagreklamo akong gutom na ako. Dahil buntis, madalas akong magutom. At pabago-bago ang gusto kong kainin. Leo, gusto ko ng prutas. Mansanas at strawberry, ngayon din. Alas 11 na ng gabi, sarado na ang mga palengke. Pero gusto ko, meron naman sa convenience store. Ngumiti si Leo at tumayo. Sige, pupunta ako sa convenience store. May kailangan ka pa ba? Nagulat si Papa. Lalabas ka ngayon?
Hindi ba delikado? Alas 11 na ng gabi, hindi ka dapat lumabas mag-isa. Okay lang po, Tay. Ligtas po dito. Nasa baba lang po ng building ang convenience store. Pag-alis ni Leo, laging nakatingin sa bintana si Papa. Nag-aalala siya. Dahil sa Mexico, hindi talaga pwedeng lumabas sa gabi. Pagkalipas ng 10 minuto, bumalik si Leo dala ang mga prutas, mansanas, strawberry, at yogurt. Nakahinga ng maluwag si Papa. Ligtas nga pala talaga, kung sa Mexico to, hindi ka makakalabas ng ganitong oras. Paano kung ma-hold up ka? Namangha rin si Mama. Bukas ang convenience store 24 oras at ligtas pa. Nakakagulat. Kinabukasan, kailangan kong magpa-check up sa ospital. Niyaya sila ni Leo na sumama. Malapit lang po ang ospital. 5 minutong lakad lang. Sama po kayo. Pagdating namin sa isang OBGYN clinic, namangha ang mga magulang ko sa kalinisan nito. Ibang-iba sa mga ospital sa Mexico. Regina, ito ba ang clinic sa inyong lugar? Ang linis at ang ganda ng mga gamit. Opo, ma. Sa lugar na ito pa lang, 3 na ang OBGYN clinic. Ganito po kalinis lahat. Mabait ang doktor at ipinakita sa amin ang ultrasound. Isinalin ko ang sinabi niya. Malusog po ang baby. Malinaw din ang tibok ng puso. Maganda rin ang kondisyon ng nanay. Ituloy lang po natin to. Nang isalin ko ito, napaluha si Mama. Salamat sa Diyos. Malusog ang apo namin. Nararamdaman ko na ngayon na totoo na ito. Paglabas namin, tinanong ni Papa si Leo. Magkano ang bayad sa ospital? Sa Mexico, napakamahal ng check-up sa OB. Hindi po gaanong mahal dahil may insurance. At may suporta rin po mula sa gobyerno. Suporta mula sa gobyerno? Ano yon? Opo. Maganda po ang welfare system para sa mga buntis dito sa Pilipinas. Malaki ang tulong sa gastos sa panganganak at kapag lumabas na ang bata, may child support allowance. Tumango si Papa. Magandang bansa pala ito. Medyo panatag na ako na dito manganganak ang anak ko. Sa Mexico, minsan kailangan pang ibenta ang bahay para sa gastos sa ospital. Noong gabing iyon, sa bahay ng mga magulang ni Leo, kami naghapunan. Magkasama ang dalawang pamilya. Mas naging komportable na ang bunigi. Naghanda ng masarap na pagkaing Pilipino ang ina ni Leo. Lechon, pansit, adobo, sinigang, at iba pa. Puno ang mesa. Wow! Ang sarap po! Ang dami niyong inihanda. Humanga si Mama, maging si Papa ay mukhang nasisiyahan. Balae, napakagaling niyong magluto. Itong lechon, napakasarap. Salamat po. Buti na lang kumakain ng pagkaing Pilipino si Regina. Nag-alala ako noong una na baka hindi niya magustuhan. Habang kumakain, nagtanong si Papa sa ama ni Leo. Balae, mukhang magandang manirahan dito sa Pilipinas. Ligtas, maganda ang healthcare system, at maraming convenience. Salamat po. May mga problema rin po, pero hindi masamang lugar para magpalaki ng anak. Okay din po ang education system. Sa Mexico, kulang kami sa mga ganyang bagay. Nakakatakot lumabas sa gabi, mahal ang ospital, at walang maayos na eskwelahan. Seryosong nagsalita ang ama ni Leo. Balae, huwag po kayong mag-alala. Aalagaan po namin si Regina at ang aming apo. Sisiguraduhin naming ligtas siyang makakapagpalaki ng anak sa bansang ito. Ituturing po namin siyang anak. Namula ang mga mata ni Papa. Matagal ko nang hindi nakikitang umiyak si Papa. Salamat. Sa totoo lang, galit na galit ako noong una. Dahil isinuko ng anak namin ang pag-aaral at naging ganito. Pinalaki namin siyang parang prinsesa. Naiintindihan ko po. Magulang din po ako. Kung may anak din akong babae, ganoon din po siguro ang magiging reaksyon ko. Pero ngayong nakita ko ang lugar na ito, medyo panatag na ako. Mukha namang responsabling binata si Leo at higit sa lahat, parang poprotektahan ng bansang ito ang aking anak at apo. Napakaganda ng sistema. Pinunasan din ni Mama ang kanyang mga luha. Regina, anak, gusto lang ni Mama na maging masaya ka. Mukhang inaalagaan ka naman ng mabuti ni Leo.
buti na lang pala at napunta ka sa Pilipinas. Ma, masayang masaya po ako. Hinawakan ng ina ni Leo ang kamay ni Mama. Balae, ituring niyo na pong anak namin si Regina at maging komportable po kayo. Kung may problema, tawagan niyo lang po kami. Ako na po ang magiging nanay niya dito. Salamat po. Maraming salamat. Gumaan po ang loob ko. Sa araw ng pag-alis ng aking mga magulang, niyakap ko ng mahigpit si Mama sa airport. Ayokong maghiwalay kami, pero kailangan. Ma, wag po kayong mag-alala. Kakayanin ko po to. Manganak ako ng malusog. Alam ko, anak, matatag ka. Kung mahirapan ka, tawagan mo lang kami. Niyakap din ako ni Papa. Regina, mabuti at nakilala mo si Leo. Nagkamali ako ng akala. Sa bansang ito at sa lalaking ito, panatag na akong ipagkatiwala ka at ang aking apo. Napakagandang bansa ng Pilipinas. Pa, mahal ko po kayo. Maging masaya ka, anak. Iyon lang ang hiling ni Papa. At kapag lumabas na ang apo ko, babalik agad kami. Habang pinapanood ko silang pumasok sa departure area, umiyak ako, pero hindi luha ng kalungkutan. Luha ng pasasalamat dahil naintindihan nila ako at tinanggap ang aking desisyon. Lumipas ang ilang buwan. Lalong lumaki ang tiyan ko at lalong naging maalaga sa akin si Leo. Naghahanda siya ng almusal bago pumasok sa trabaho. Minamasahe ang mga paa ko pag-uwi at sinasamahan ako sa ospital tuwing weekend. Regina, anong gusto mong kainin ngayon? Lulutuin ko. Sinigang na naman? Kahapon lang yan ah. Iba naman, pero gusto ko pa rin. Yan ang pinakamasarap para sa akin ngayon. Gusto ko ng maasim. Ngumiti si Leo at pumunta sa kusina. Kahit pabago-bago ang panlasa ko, hindi siya nagreklamo. Minsan, ginigising ko siya ng 3:00 ng madaling araw para magpabili ng isaw at palagi siyang pumupunta sa labas para bumili. Naging simple ang aming kasal. Malalapit na kaibigan at pamilya lang ang imbitado. Dumating ulit ang mga magulang ko mula sa Mexico at dumalo rin ang mga kaibigan at katrabaho ni Leo. Medyo nahirapan akong isuot ang wedding dress dahil malaki na ang tiyan ko, pero masaya pa rin ako. Dumating din si Valentina. Noong una, may selos at tampo, pero sa huli, masaya siya para sa akin. Regina, ang saya-saya mo tingnan. Congratulations. Mabuting tao si Kuya Leo. Buti at nagkakilala kayo. Salamat, Valentina. Dahil sa'yo, nakapunta ako dito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako nag-apply. Oo nga no, ako pala ang kupido nyo. Kapag lumabas na ang baby nyo, ako ang magiging ninang ha? Nang malapit na ang aking kabuwanan, tumira sa amin ang ina ni Leo. Tutulong daw siya sa paghahanda sa panganganak at sa pag-aalaga pagkatapos. Napakalaking tulong niya, Regina. Kung nahihirapan ka, sabihin mo lang. Tutulungan kita sa lahat. Naranasan ko na yan, kaya alam ko lahat. Salamat po, Nay. Napakalaking tulong po ninyo. Sa araw ng panganganak, 4:00 ng madaling araw, nang maramdaman ko ang contractions. Akala ko, false labor lang, pero lalong sumakit. Mabilis akong dinala ni Leo sa ospital, at pagkatapos ng ilang oras na paghihirap, iniluwal ko ang isang magandang sanggol na babae. Congratulations! Isang malusog na babae. 3.2 kilos. Nang ilagay ng nurse ang sanggol sa aking dibdib, parang akin na ang buong mundo. Isang maliit at mainit na nilalang. Leo, anak natin. Ang ganda-ganda niya. Umiiyak din si Leo habang tinitingnan ang sanggol. Ang ganda niya. Kamukha mo, Regina. Ang mga mata, pareho. Hindi ah, kamukha mo. Ang ilong, pareho kay Leo. Nagtawanan kami habang tinitingnan ang aming anak. Hindi ka panipaniwala na ang maliit na nilalang na ito ay bunga ng aming pagmamahalan. Pinangalanan namin siyang Sofia, isang pangalan na pwedeng gamitin sa Mexico at Pilipinas. Ang pangalan niya sa Pilipinas ay Sofia Santos. Pagkatapos ng 2 linggo sa isang care center, umuwi na kami. Salitan ang aking ina at ang ina ni Leo sa pagbisita sa Pilipinas para tulungan ako. Pareho nilang mahal na mahal ang kanilang apo. Nang mag-1 taon si Sofia, bumisita kami sa Mexico. Ipinangako naming bibisitahin ang aking bayan minsan sa 1 taon.
Gusto kong malaman ni Sofia ang kanyang mga pinagmulan. Pagdating namin sa taniman ng agave, binuhat ko si Sofia at dahan-dahang naglakad. Sa daan, kung saan kami naglalakad ni Lolo noong bata ako, manghang-mangha si Sofia sa paligid. Sofia, dito lumaki si Mama. Nakikita mo ba ang mga asul na agave na yan? Diyan ginagawa ang tequila. Itinanim yan ng lolo tuhod mo. Hindi pa naiintindihan ni Sofia, pero masaya siyang tumatawa. Ang tawa niya ang pinakamaganda sa buong mundo. Nagsalita si Leo sa tabi ko. Regina, masaya ka ba? Wala ka bang pinagsisisihan? Oo, masayang masaya ako. Kayo ni Sofia ang pinakamagandang desisyon sa buhay ko. Ako rin, ang makilala ka ang pinakamalaking swerte sa buhay ko. Buti na lang umulan noong araw na yon. Oo nga, kung hindi umulan, hindi tayo magkikita. Kung hindi kinansela ng ibang bisita, hindi magiging one-on-one ang tour. Sa distillery, magkasamang umiinom ng tequila ang aking mga magulang at ang mga magulang ni Leo. Ngayon, tunay na pamilya na sila. Kahit hindi sila magkaintindihan sa salita, nagkakaintindihan sila sa puso. Nag-uusap sila gamit ang mga senyas at tawa. Balae, isa pa. Ito, napakasarap nito. Inaalok ni Papa ng baso ang ama ni Leo. Sige, para sa kalusugan ng ating apo. Para kay Sofia. Cheers. Napangiti ako habang pinapanood sila. Nawala na ang awkwardness noong una silang magkita. Ngayon, parang tunay na pamilya na sila. Dahil taon-taon silang nagkikita, naging malapit na rin sila. Papalubog na ang araw at pumunta kami ni Leo at Sofia sa sikretong lugar ni Lolo. Ang lugar kung saan una kaming nagmahalan. Nandoon pa rin ang upuan. Sofia, dito unang nagmahalan si Mama at Papa. Kaya ka nabuo. Espesyal ang lugar na ito para sa ating pamilya. Tumawa si Sofia at pumalakpak. Kahit hindi pa siya marunong magsalita, alam niyang masaya siya. Niyakap ako ni Leo. Umulan noong araw na yon, no? Kinansela ng lahat ng bisita at ako lang ang natira. Nag-alinlangan pa nga ako noon kung kakanselahin ko ba o hindi. Talaga? Hindi ko alam yon. Salamat at hindi mo kinansela. Tadhana siguro na ikaw lang ang natira. Kung kinansela ko yon, wala tayo ngayon. Nakakatakot isipin. Hindi kita makikilala. Wala rin si Sofia. Nagkatinginan kami at napangiti. At niyakap namin si Sofia sa gitna. Isang perpektong pamilya. Kinukulayan ng pulang dapit hapon ng Mexico ang taniman ng agave. Sinabi ko kay Leo, Leo, ang Pilipinas ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Dahil doon, nakilala ko kayo ni Sofia at nalaman ko ang tunay na kahulugan ng pamilya. Ligtas, komportable, at magandang lugar para magpalaki ng anak. Ang Mexico rin, espesyal para sa akin. Dahil dito kita nakilala. At itong amoy ng agave, itong malayang bunigi, gusto ko lahat. Napakaswerte ni Sofia. Dahil mahal siya ng dalawang bansa, nakuha niya ang passion ng Mexico at ang katatagan ng Pilipinas. Oo nga, ang anak natin ang pinakamasayang bata sa buong mundo. Isang international na bata, sinubukang abutin ni Sofia ang dahon ng agave. Hinawakan ko ang kanyang maliit na kamay at marahang sinabi, Sofia, ang Pilipinas ang nagbigay ng dahilan sa buhay ni Mama at ang Mexico ang aking mga ugat. Parehong mahalaga. Sa Pilipinas, lumaki ka ng ligtas. At sa Mexico, malaya kang maglaro. Idinagdag ni Leo at ang ating pamilya ang tulay na nag-uugnay sa dalawang bansang iyon. Isang tulay ng pag-ibig, isang pag-ibig na walang hangganan. Tuluyan ng dumilim at isa-isang lumitaw ang mga bituin. Parang extra anyeho na ginawa ni Lolo. Sa kasalukuyan, masaya akong nabubuhay bilang asawa ni Leo at ina ni Sofia. Kahit hindi ko natapos ang kolehiyo, alam kong masisimulan ko ulit ito balang araw. Sa ngayon, ang pagpapalaki kay Sofia, ang pinakamahalaga kong trabaho. Nagtatrabaho pa rin si Leo sa kumpanya para sa aming pamilya, at ako naman, inaalagaan si Sofia sa bahay habang unti-unting nag-aaral ng Tagalog. Mahirap, pero masaya. Minsan sa isang taon, kapag bumibisita kami sa Mexico, naglalaro si Sofia sa plantasyon ni Lolo, tulad ko noong bata ako. Tumatakbo sa pagitan ng mga agave,
naglalaro sa distillery, at sumasayaw sa tugtugin ng mariachi. At pagbalik namin sa Pilipinas, lumalaki si Sofia sa isang ligtas at komportableng kapaligiran. Nag-aaral sa kindergarten, nakikipaglaro sa mga kaibigan, at natututo ng 3 wika, Tagalog, Espanyol, at Ingles. Isang kuwento ng pamilya na kasing tamis ng tequila, na nabuo mula sa isang pag-ibig na walang hangganan. Ito ang kuwento ng aming pamilya, isang kuwento ng pag-ibig na nagsimula ng matindi, ngunit naging malambot habang tumatagal. Minsan, iniisip ko ang araw na iyon, ang maulang tag-araw na iyon, ang araw na hindi kinansela ng iisang bisita ang kanyang tour. Alam kong ang katapangan at desisyon ng araw na iyon ang nagdala sa amin sa kaligayahang ito. Ang aming pagkikita na mas matindi pa sa tequila, at ang aming pag-ibig na mas malalim at mas malambot pa.